Sa panahon ni Timoteo, sabi ni Pablo, mga huling araw na lang tayo. Nalalaman mo ito, sa mga huling araw, mula kay Timoteo, darating ang panahong mapanganib. Mapanganib na talaga. Perilous times. Narito po ang kapatid na Eli. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Saan man kayo naroon. Sa ating mga panauhin, sa lahat po ng, pati sa mga bashers natin sa internet. Marami kasing hindi tumitigil ng pagbabash. Magandang araw din sa inyo. Sana makasumpong kayo ng peace of mind. Yung katahimikan na hindi ang maging opisyo nyo, pati yung totoo, pati yung tama, tinututulan pa ninyo. Para doon sa nagpadala ng kanyang tanong, Blanc and Noir, alam mo kapatid na nagtatago sa pangalang Blanc and Noir, yung suggestion mo, magandang mapag-aralan yan. Marami tayong suggestion na tanggap nung nakaraan. At binigyan ko ng mga insight para maintindihan ng mga nagtanong ang magiging takbo ng ating pag-aaral. Pero napili ko yung kanyang tanong kasi maraming masasakop ito, pati yung nagtatanong tungkol sa Antikristo, tungkol sa 1,000 years, tungkol sa... Kaya yun ang reason kaya ako ito napili na ito ang sagutin. Kasi ang tanong niya about sa nangyayari sa panahon po ngayon. So concerned yung nagtatanong tungkol sa mga nangyayari sa panahon ngayon. Paano ba yung makikilala yung panahon ngayon? Magandang pag-usapan kasi isa ito sa aral ni Kristo na kanyang pinuna sa mga Hudyo. Na ang mga Hudyo na kalaban niya noong unang 100 taon ay mga mangmang na hindi nakakaalam ng kalagayan ng panahon. Magbasa tayo sa 16:1 ng Mateo, kapatid na Daniel. At nagsilapit ang mga Fariseo at mga Saduseo na tinutukso siya na sa kanya'y nagsisihiling na sila'y pagpakitaan ng isang tanda na mula sa langit. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, sa kinahapunan ay sinasabi ninyo, bubuti ang panahon sapagkat ang langit ay mapula. At sa umaga, ngayoy uunos sapagkat mapula at makulimlim ang langit. Kayo'y marurunong magsikilala ng anyo ng langit. Datapwat hindi ninyo mga kilala ang mga tanda ng mga panahon. Ayan, marunong kayong kumilala sa anyo ng langit. Pero hindi nyo makilala ang mga tanda ng mga panahon. So isa palang mahalagang bagay na nauunawa natin ang mga tanda ng mga panahon. Meron po palang mga tanda na ibinabadya ang mga panahon. Sa pamamagitan ng mga tanda, na sa English ang tawag po dyan ay the signs of the times. Ye hypocrites, sabi niya, ye can discern the face of the sky. But can ye not discern the signs of times? It is obvious that knowing the signs of time is part of the will of God for man. We have to know in what time we are in and what is happening in our times. We have to be aware of what is happening. Because the Lord Jesus Christ said, we will be hypocrites when we can discern the face of the sky, but we cannot discern the sign of time. So let us ask the Bible,
alamin natin sa Biblia, ano ba yung mga signs of times o mga tanda ng mga panahon na hindi nakikilala nitong mga pariseo na nagtatanong kay Kristo, magbigay ka nga ika sa amin ng tanda. Sabi, ang sagot ni Kristo sa kanila doon sa 16:4, Ang isang lahing masama at mapangalon niya ay humahanap ng tanda at hindi siya bibigyan ng anumang tanda, kundi ng tanda ni Jonas. sabi ng Kristo kasi tinatanong siya, ano ba tanda na pwede mong ibigay na galing sa langit? Ang gusto nila, tanda na galing sa langit ang ipakita ni Kristo. Kaya beware mga kapatid, pag dumating na po yung false Christ o yung Antikristo, magpapakita yon ng tanda galing sa langit. Ano yung tanda na galing sa langit na ipapakita ng Antikristo? Pakinggan nyo ho, para meron lang kayo agad ideya. Doon sa Apokalipsis, Kapitulo 13, ganito ang sinasabi sa versikulo 13. At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. 14. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kaniyang bilang ay 666. Yan. Kung napansin nyo, yung Antikristo, yung 666 na sinasabi, yun, sa panahong maghahari siya sa lupa, gagawa siya ng tanda mula sa langit, magpapaulan siya ng apoy mula sa langit. Mahirap yun eh. Sa ordinaryong tao, pagka nakapagpaulan ka ng apoy, hahanga na sa'yo. Kaya maraming tao ang madadaya ng Antikristo, magbibigay siya ng tanda galing sa langit. Kaya po yung salitang madadaya, maaano ka, makukumbinsi ka na talagang siya ang Kristo. Tandaan niyo po, yung Antikristo, magpapakilala yon na siya ang Kristo. Hindi siya magsasabi ng iba. Siya ay magsasabing siya ang Kristo. At magbibigay siya ng tanda sa tao para madaya niya. At ang isa pang tandang gagawin niya, papagawain niya ang mga tao sa mundo ng larawan ng hayop. Image of the beast. At yung larawan ng hayop na yung pagsasalitain niya. Imagine para nakakita ka ng manika, nagsasalita. Ito, hindi itsura ng manika ito.
Sa teknolohiya ngayon, makakagawa ka ng isang parang totoong tao, kagaya ng ginagawa ng Hapon, gagawa sila ng mga robot, parang mukhang tao na talaga, at marunong ng mangusap, magsasalita ng sari-saring kapusungan laban sa Diyos, at ipakikilala niya na siya ang Diyos mismo. Kaya ang mga tao madadaya. Sabi ng salita sa Apokalipsis, doon sa 14, nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. Yan. Pinapakita ko lang sa inyo as early na ang Panginoon Kristo nung nasa lupa siya, tinutukso siya ng mga Pariseo na magbigay siya ng tanda na para mapatunayan nilang siya nga ang anak ng Diyos, siya nga ang Mesiyas. Ang sagot ni Kristo, alam niyang nanunukso lang itong mga to. Hindi naman totoong naghahanap sila ng katotohanan. Sinabi niya, isang lahing masama at mapangalo niya, naghahanap ng tanda. Hindi sila bibigyan ng anumang tanda, kundi ang tanda ni Jonas, at siya'y iniwan niya at yumaon. Dito tayo mag-umpisa sa ganitong aspeto, mga kapatid. Sinabi ni Kristo sa mga Saduseo at Pariseo, nang hihingi kayo ng tanda, hindi ba kayo marunong kumilala ng anyo ng langit? Pagka sinabi nyo sa umaga, uunos, uulan, sapagkat mapula at makulimlim ang langit. Pag sa gabi naman, nakita nyo na sa kinagabihan, sabi, bubuti ang panahon sapagkat ang langit ay mapula. Marunong ang wika kayong kumilala ng anyo ng langit. Datapot hindi nyo makakilala ang mga tanda ng mga panahon. So babalikan ko sa inyong isip, ang mga panahon po may mga tanda. Ngayon, sa anong panahon na tayo ngayon? Kasi marami pong panahunan sa Biblia. Meron tinatawag sa Biblia, panahon ng mga patriarka, panahon ng mga Israelita, panahon ng mga Hintil, at panahon ng mga huling araw. Yung panahon ng patriarka, yun ang sinasabi doon sa Hebreo. Yung patriarka po, para sa mga hindi masyadong marunong nung salitang Kastila, yung patriarka, panahon ng mga magulang. Yung patriarka, mga magulang yun. Ibig sabihin, panahon ng nila Abraham, nila Isaac, yan, nila Jacob, panahon ng patriarka yan. Nung panahon na yon, nagsasalita ang Diyos sa mga tao. Basahin natin ang Hebreo 1:1. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay Ang nagsasalita po rito si Apostol Pablo. Sabi niya sa mga Hebreo, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon. Aba, meron palang tinatawag sa Biblia, unang panahon. Sa panahon na panahunan pala ng mundo, merong unang panahon. In time past, ang sabi sa English, God who at sundry times, yung pong salitang sundry na itinranslate sa English, yan po ay ang ginamit yan sa Grego, yung salitang
Pulumerose. Pulumerose. No? Ang kahulugan ay portion. Many portion. Ibig sabihin, may portion talaga ang panahon. May portion. Many portion. Yung poly, ano kasi yun sa Grego, yung salitang poly, marami ang ibig sabihin. Ito po, ang pronunciation nito, poly, pero kung babasahin mo dito sa given pronunciation sa dictionary ng Greek, kung di mo alam na basahin sa Grego, babasahin mo ito, pulumerosi. Pero ito, pangkaraniwan binabasa nila ito, polymerose. Ang ibig sabihin ng poly, marami. Parang polyclinic, maraming clinic. Polymerose. Ang ibig sabihin po nun, maraming portion. Kaya yung translated in English na sundry times, no? Ibig sabihin, maraming panahon, nung nakaraang panahon, nagsalita ang Diyos sa maraming panahon, sa maraming paraan. God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Ang ibig pong sabihin, doon sa panahon ng mga fathers o sa panahon ng mga patriarka o sa panahon ng mga magulang, nag-uumpisa yan sa panahon ni Eva at ni Adan, tapos sa panahon ni Seth, tapos sa panahon ni Enoch, tapos sa panahon ni Noe, tapos sa panahon ni Abraham, tapos sa panahon po ng anak ni Abraham na si Isaac, at sa panahon ni Jacob, tapos nanganak si Jacob ng 12 lalaki, yun po ay mga magulang pa rin yun, magulang naman yun ng mga Israelita. So marami na pong nakalipas na mga panahunan sa mundo na ang tawag ni San Pablo, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang in times of the fathers, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Nagsalita ang Diyos. Nung araw po, nung nagsasalita ang Diyos, wala pa pong Biblia noon. Kaya ang sabi ni Pablo, nagsalita ang Diyos. Nagsalita lang. Wala pa kasing paraan ng tao noon para makapag-record o makapagsulat. Kaya ang Diyos nagsasalita, yung sinalita niya, ipinapasa nung narinig ni Abraham salita ng Diyos, ipinasa niya yung kay Isaac na kanyang anak. Tapos narinig ni Isaac yung salita ng Diyos kay Abraham, ipinasa niya yung kay Jacob. Si Jacob naman na napasahan nung sinabi ng Diyos kay Abraham, pinasa naman niya ito sa 12 anak niya na naging 12 patriarka ng lahing Israelita. Nung mga panahon na yon, ang Diyos po nagsasalita, iba-ibang panahon, iba-ibang paraan, pero walang nare-record pa dahil wala pa po noon ang paraan ng pagsulat ng mga salita. Hindi pa naiimbento doon sa mga panahon ng patriarka ang pagsusulat. Kaya nung si Propeta Enoch, kasi sabi sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Ang isa po doon sa kinausap ng Diyos na propeta ay yung si Enoch. Basahin po natin ang Judas 1:14. At ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam, na nagsabi, narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kaniyang mga laksa-laksang banal. Ang mga ito, sinasabi ni San Judas sa panahon ng Bagong Tipan, itong mga taong mapanirampuri, itong mga taong masasama,
ito rin naman ang wika ang hinuhulaan ni Enoch na ikapito ang bilang mula kay Adan. Ba, napakalapit pala kay Adan ito. Ikapito lang. Noong panahon na yun, wala pa pong marunong magsulat. Kaya yung nagsasabi ngayon, natuklasan na raw nila yung Book of Enoch, malaking panluloko sa kapwa-tao yan, mga kapatid. Imbento yung Book of Enoch na yan, kahit sabihin pa yan matandang manuscripts, may nag-imbento na yan matandang panahon na. Para bang pinalalabas, si Enoch nagsulat. Sa panahon ni Enoch, wala pa pong marunong magsulat noon. No? Wala pa po. Kaya ang Biblia, naisulat, ang unang aklat ng Biblia, sa panahon na ni Moises, panahong Israelita na. Lagpas na ang panahong patriarka. Kasi doon sa mga panahon na yon, hindi pa marunong magsulat ang mga tao noon. Kaya ang mga hula noon, ipinapass on sa pamamagitan ng pagtatawid sa, sabi, by way of mouth, sinasabi. Kaya nung humula si Enoch, hindi nasulat yung hula niya, pero naipasa yon sa mga sumusunod na henerasyon. Naipasa. Sa panahong patriarka, wala pa po ang paraan ng tao ng pagsulat. No, wala pa po. Hindi pa po masyadong marunong ang tao noon kung paano ire-record ang mga salita. Kaya kung napapansin niyo sa nag-aaral ng Egyptology, wala pa silang letters noon Pati yung mga Semitic language na sinasabi, wala pa po silang letra noon. Ang ginagamit lang nila noon, mga hieroglyphics yata ang tawag doon. Parang mga signs, no? Magamit sila ng bulaklak, ibon, hayop, no? Para i-record ang ibig nilang sabihin, pero mahirap mo maintindihan. Naintindihan lang yan ngayon nung magkaroon ng science of Egyptology. Dinadissect nila yung mga signs na mga tanda-tanda para mai-express ang isang pangungusap. Isa yan sa mga napapansin natin sa wika ng mga Chinese. Ang mga Chinese po, isa sa mga antigong tao sa mundo. Ang Chinese, wala silang letter ng alphabet. Ang kanila, mga characters. No? Parang yung Semitic, parang yung Egyptian, na characters ang sinusulat. Kagaya nung halimbawa, yung salitang boat o daong o barko sa Chinese, binubuo po yan ng 3 characters ng Chinese. 3 po pinagsama-sama para mai-express nila yung salitang boat o barko. Ang nakasulat po dyan sa Chinese character, vessel, 8 at saka people. 3 magkakaibang characters na magkakaiba ang tunog, pinagsama-sama, nakagawa ng salitang boat. Yung vessel o sasakyan o lalagyan, tapos yung number 8 at saka yung people o tao, yung pinagsama-sama nila, yan ang Chinese word for boat. Hindi po yan binubuo ng letra na A, E, I, O, U o mga consonants na ba, baka, da, ga, wala po nun. Hindi kagaya ngayon na meron ng letters. Noon, mga signs. At ang isa pang character ng Chinese na kagaya ng garden, yung garden po, binuo ng Chinese yung salitang garden sa magitan ng 4 na salita o signs. Kagaya ng dust, breath, tapos to, tapos enclosure. Yun ang kahulugan ng salitang garden sa Chinese. Andyan ba si kapatid na Chinese?
Paano mo bigkasin yung salitang garden sa Chinese, kapatid? Bigkasin mo nga yan. Yuan, Paano? Yuan, Y-U-A-N po. Yun pinyin po niya. Y-U... U-A-N. Apo. Paano kung bigkasin? Yuan, Tama. Pero yan, para mabuo mo yung salitang garden na yuan, ay pinagsasama-sama nila ang apat na symbols. Ang isang symbol, dust o alabok. Ang isang symbol, yung breath o hininga. Ang isang symbol na isinama nila yung number 2, no? 2 persons. At ang isa, yung enclosure. Makikita natin, mayroong biblical may biblical significance eh. Kasi yung Garden of Eden ay andun yung dalawang tao na ginawa ng Diyos, si Adan at si Eva, na ginawa mula sa alabok o sa dust. Tapos hiningahan ng butas ng ilong ng hininga ng buhay. Tapos inilagay sila sa isang halamanan sa Eden. Kaya itong Chinese character nagdi-denote na mayroong mga pinanggalingan ito na galing sa Biblia. Ang Biblia noon, hindi pa nakasulat kasi nga sinasabi lang by word of mouth nung panahon na yon, sa panahon ng patriarka. Kaya nanloloko po, nandadaya sa mga inosente. Yung magsasabi sa inyo ngayon na meron daw aklat si Enoch, sinulat daw ni Enoch, hindi po marunong magsulat si Propeta Enoch. Kaya ang sabi ni San Judas Tadeo, ito ang mga hinulaan ni Enoch, hinulaan lang, na ikapito ang bilang mula kay Adan na nagsasabi, hindi sinulat. Narito dumating ang Panginoon kasama ang kanyang laksa-laksang banal. Mapapansin nyo, ang punto natin mga kababayan sa mga nag-aaral ng Biblia, si Enoch, ikapito ang bilang mula kay Adan. Paano natin matitrace ito? Pakinggan nyo, papuntahan natin sa Kronika. Si Adam, ito po yung lahi. Si Seth, bakit po hindi dumaan kay Abel? Kasi pinatay ni Cain si Abel. Kaya kung magbibilang tayo, yung nabuhay ang i-consider natin. Si Adam, naging anak ni Adam, si Seth, naging anak ni Seth, si Enos, tapos naging anak ni Enos, si Kainan. Naging anak ni Kainan, si Mahalalil. Naging anak ni Mahalalil, si Jared. At naging anak ni Jared, si Enoch. Kaya kung bibilangin po natin mula kay Adan, ang lapit kay Adan eh. Mula kay Adan, 1. Si Seth, 2. Si Enos, 3. Si Kainan, 4. Si Mahalalil, 5. Si Jared o Jared, 6. Tapos, si Enoch, ikapito. Napakalapit po kay Adan ni Enoch. Ibig sabihin, 7th generation pa lang. Noong panahon na yon, wala pa pong marunong magsulat. Kaya, nung manghula si Propeta Enoch, ang sabi ni San Judas sa Bagong Tipan, nagsabi siya, hindi niya sinabing isinulat niya. Kasi wala pa pong nagsusulat nun. Bakit ko po ito tinatalakay? Bible study kasi ito eh. Dapat alam natin ang Biblia, pati yung mga kasaysayang naganap, para alam natin kung asa na tayo ngayong panahon. Sa panahon ng patriarka, tandaan nyo, maraming panahon doon na nakapaloob. Panahon ni Adan, panahon ni Enoch, panahon ni Noe. Kung iisa-isahin ko po, ubusin natin lahat ng oras eh. Panahon ni Abraham, tapos ni Abraham, panahon ni Isaac, panahon ni Jacob, at panahon ng 12 anak ni Jacob. Iyan po ang panahon ng patriarka
Sa mga panahon na yan, nagsasalita ang Diyos sa mga magulang, doon sa mga patriarka, sa pamamagitan ng mga propeta. Si Abraham po, propeta yon. Si Enoch, propeta yon. No? Si Abel, napatay lang, propeta rin yun. Nagsasalita po yun ng salita ng Diyos. Kaya nga nagalit sa kanya si Cain. Kasi yung sinasabi ni Abel na mga salita ng Diyos, katwiran ng Diyos, tinututulan palagi ni Cain. Kaya pinatay niya si Abel. Kaya yung pagkapropeta ni Abel ay hindi na masyadong na-record ang marami na sinabi niya. Pero nakita ni San Pablo ang significance noon nung patayin ni Cain si Abel, pinatunayan ng wika ng Diyos na si Abel ay matwid. Kasi patay na siya, nagsasalita pa. Ang kanyang dugo nagsasalita pa. Ang propeta po kasi nagsasalita ng salita ng Diyos. Kaya ibinilang ng Panginoong Hesus si Abel na propeta. Basahin po natin sa Mateo. Pakinggan nyo sa 23:35. Kapatid na Daniel. Upang mabubuhos sa inyo ang lahat na matuwid na dugo na nabuhos sa ibabaw ng lupa, buhat sa dugo ng matuwid na si Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barakias na pinatay ninyo sa pagitan ng santuario at ng dambana. Ayan, sabi ni Kristo sa mga Hudyo, mabibilang sa inyo, pananagutan ninyo ang lahat ng matuwid na dugo na nabuhos sa ibabaw ng lupa mula sa dugo ng matuwid na si Abel. Ba? Lalabas si Abel, isinama ni Kristo sa hanay ng mga propeta. Mula sa dugo ng matuwid na si Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barakias na pinatay ninyo sa pagitan ng santuario at ng dambana. 37. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta. Tanyo? Propeta yung binanggit ni Kristo eh. Kaya ikinukonsider ng Panginoong Hesus si Abel na propeta. Mula sa propetang si Abel, pinatay na ng masasamang magkakalahi na ito. Unang-unang kalahi niyang mga masasamang tao na yan si Cain, na pumatay kay Abel na kanya mismong kapatid. Tapos lahat ng mga propeta hanggang kay Zacarias, pinatay nitong mga taong masasama. Kaya ang sabi, upang hingin sa lahing ito ang dugo ng lahat ng mga propeta na ibinuhos sa sanlibutan. Basahin natin ang 11:50 ng Lucas. Upang hingin sa lahing ito ang dugo ng lahat ng mga propeta na ibinubo buhat ng itatag ang sanglibutan. Tuloy. Mula sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambana at ng santuario. Oo, sinasabi ko sa inyo na ito'y hihingin sa lahing ito. Lahat ng propeta, pinatay nitong mga taong masasama, magkakalahi ito hanggang sa panahon ng mga masasamang tao sa panahon ni Kristo. Hihingin sa inyong lahi ang dugo ng lahat ng mga propeta na ibinubo buhat ng itatagang sanlibutan mula sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambana. Kaya alam na natin ngayon yung palang panahon ni Abel, panahon ni Seth, panahon ni Abraham, ni Noe, etc. Yun ang panahon ng mga patriarka. Nagsasalita na ang Diyos doon. Oh. Pero kung itutuloy natin sa 1:2, umpisahan natin uli sa 1:1, kapatid na Daniel, hanggang 2.
Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng Kanyang anak. Nung suguin pala ng Diyos ang anak sa lupa, nagsalita siya sa pamamagitan ng anak. Ang panahon na pala noon, mga huling araw na. Yung Diyos na nagsalita nung unang panahon sa ating mga magulang, sa sari-saring paraan, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta, yun ding Diyos na yon ang nagsasalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng Kanyang anak. Noon palang dumating na ang anak, considered na pala yun mga huling araw. Sa pamamagitan ng salita na nakasulat sa Biblia, mag-umpisa pala nung dumating sa lupa ang Panginoong Hesukristo, panahon na pala na ang tawag sa Biblia, mga huling araw. Alam mo kapatid, kung mag-aaral tayo ng mas malalim, kaya ko naman sinasabi ito, by chance, baka merong ganong interes ang tao na nakikinig. Kung mag-aaral tayo, napakarami ng panahon na lumipas sa mundo. Bago dumating ang tao sa mundo, bago inilikha ang tao sa mundo, bilyon taon na ayon sa siyensya ang mundo. Ang mga hayop, ang mga halaman, bilyong taon nang umiiral bago nilikha ng Diyos ang tao. Kung i-consider pa natin yung bilyong panahon na yon, marami ng panahon yun. Imagine, the calculation of science is that the earth is 4.5 billion years old. Ang tao po sa mundo, wala pa po 10,000 taon. Ang mundo, bilyon-bilyong taon na. Parang pinaraan ng Diyos ang mahabang panahon. Piniprepare ang mundo to be a fit o karapat-dapat na lugar tahanan ng tao. At meron naman tayong pruweba sa mundo na ang mundo po napakatagal ng panahon umiiral. Yung mga records ng fossil, yung mga layers ng mundo. Kasi ang mundo po, yung mga dating, halimbawa, yung dating lupa, natatakpan yan. Pag mayroong pumutok na vulkan, matatakpan, magkakaroon ng ibang layer. Pumutok uli yung vulkan, magkakaroon na naman panibagong layer. Kaya sa pag-aaral po ng mga scientists, merong layers and layers of the earth. Nagpapakita ng maraming panahon ng lumipas. Meron silang tinatawag na pre-Cambrian period. Meron silang tinatawag na Cambrian period. Meron silang tinatawag na post-Cambrian period. Ang kahulugan nun, yung mga natuklasan nilang mga fossils, mga bangkay, mga bungo, mga buto ng mga hayop, mga halaman, mga bakterya, no? Na nabuhay nung libo-libo, milyon-milyon, parang mga dinosaur. Ayon sa siyensya, yung mga dinosaur na yan, nang matay sila, 300 milyon taon na nang mamatay ang mga dinosaurs. So marami na pong panahon. Wala lang tayong panahon para isa-isahin ko sa inyo. And I do not want to turn this program to be a scientific study of paleontology, archaeology, kung ano-ano. Hindi naman po tayo scientifico.
Pero maiintindihang madali na napakarami na pong panahong nakalipas sa mundo. At ako'y isang saksi. Nakakita ako ng kalansay ng dinosaur nung pumunta ako sa England. Yung Natural History Museum doon, kasama kong kapatid na Daniel. Nakita namin yung napakalaking dinosaur. Sabi ko, palagay ko kung buhay itong dinosaur na ito sa panahon natin ngayon, pag naggagala sa London yan, maraming masasaktan eh. Bakit? Buntot na buntot pa lang, pagkahaba-haba, pag pumagas pa sa buntot yan, basag ka. Ang lalaki ng mga dinosaur. Noong mga panahon na yun, wala pa pong tao sa mundo. Wala pa po noon. Kaya masasabi ko sa inyo, isang maaring hindi naman pinag-uukulan ng pansin. Nung likhain si Adan, wala nang dinosaurs noon. Extinct na ang dinosaurs. Kasi manganganib si Adan at ang human race kung buhay pa ang mga dinosaurs noon. At tama naman ang sinasabi ng siyensya, bago naging tao si Adan, ay namatay na ang mga dinosaurs 300 million years or 165 million years or 65 million years na napatay na yung mga dinosaurs. So napakahaba ng panahon ang naganap sa mundo. Basahin natin itong impormasyon na ito sa siyensya, kapatid na Daniel. Sabi po dito, dinosaurs went extinct about 65 million years ago. At the end of the Cretaceous period, after living on Earth for about 165 million years. Ang kalkulasyon ng mga siyentipiko, 165 million years na buhay ang mga dinosaurs sa mundo, pagkalalaking mga hayop, tapos namatay sila 65 million years ago, nag-extinct sila. Kaya yung kanilang mga taba, yung kanilang mga fossils na iwan sa mundo, yung mga taba niyan, yan ang nangyaring mga krudo, yung miniminang gasolina ngayon. Pati yung mga halaman na nag-exist nung panahon ng mga dinosaurs, yan ngayon ay nandun na sa ilalim ng lupa, yung mga taba. Alam nyo kasi ang taba, hindi nag-e-evaporate yan mga kapatid eh. Isa sa mga dapat nating maintindihan, yung taba o yung mantika, hindi nag-e-evaporate yan. Pagkalalaki ng dinosaur, siguro pagkararaming taba nun. Yung kanilang mga taba, pati yung mga halaman noon na nagpo-produce ng taba, maaaring tanongin nyo, meron bang halaman nagpo-produce ng taba? Marami po. Gaya ng mga puno ng nyog. Ang nyog may taba o mantika. Hindi naman po nag-evaporate yun basta-basta. Malibang sindihan mo. Maiipon yun. Nag-ipon muna ng nag-ipon sa mundo ng mga resources na kakailanganin ng tao. Kaya may mga dinosaurs, nagkamata, yung kanilang mga taba, napunta sa ilalim ng lupa. Nagkaroon ng mina ng mga taba ron, mga taba, na pinagkukunan ng krudo, ng oil. Ayan, basahin na nga natin ito para maintindihan ng punto ko, kapatid na Daniel. Fossil fuel, any of a class of materials of biologic origin occurring within the Earth's crust that can be used as a source of energy. Fossil fuels include coal, petroleum, and natural gas. They all contain carbon and were formed as a result of geologic processes acting on the remains of mostly plants and animals that lived and died hundreds of millions of years ago. Ayan, animals and plants that died hundreds of millions of years ago. Imaginein mo, isang puno ng olibo. Napakaraming taba ng puno ng olibo, kaya nga may olive oil natabunan. No? Yung taba nun, hindi mawawala yun. Nandun, nakapreserve sa ilalim. Mga plants. Ganon din yung taba ng mga hayop, taba ng kung ano-anong mga hayop na milyon-milyon taong umiral at namuhay sa mundo. Naging parang preparation time. Napakaraming milyon taon noon.
Kaya nung dumating ang Panginoon Kristo, tama ang Biblia na sabihin, mga huling araw na. Kasi hindi ka na magbibilang ng maraming taon eh. Kasi araw na lang sa panahunan ng Biblia. Kasi ang panahunan ng Biblia, bilyon-bilyong taon na po ang nakalipas bago nagkatao sa mundo. Iyan ay sinasang-ayunan ng siyensya. Na sinasang-ayunan din ng Biblia na talagang bilyon-bilyon taon na umiiral ang mundo at ang universo. Sasabihin sa atin ng mga saksi ni Jehovah, sasabihin ng mga Sabadista, mali yan sinasabi ni Soriano. Ang tawag dyan scientific. Meron silang tawag yung mga buzzers natin. Mali daw ako na bilyon-bilyon taon na. Kasi ginawa raw ang mundo, 6 na araw lang na 24-hour day period. Hindi po sa 10,000 taon ng mundo, bilyon talaga. Evidences on the planet proves to us that this planet have been existent for billions of years and the universe also. Paano ko sa inyo papapatunayan ito? Ganyo, hindi nila alam kasi itong gamitin ang Biblia. Dito po sa Biblia, sa Ebreo, ito sa panahon na ni Pablo, isinite niya ito sa 1 ng Ebreo. Pakinggan nyo mga kapatid. At ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mga papahamak, datapwat ikaw ay nananatili, at silang lahat ay mga lulumang gaya ng isang kasuutan. At gaya ng isang balabal, sila'y iyong bibilutin at sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan. Ngunit ikaw ay ikaw rin at ang iyong mga taon ay di matatapos. Yan. Kinukumpara ni Apostol Pablo ang existence ng Diyos sa existence ng nasa langit, nasa lupa. Sabi niya, ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Yung mga nandoon sa langit, gawa ng Diyos yun. Mga bituin, mga galaxy, mga planeta, mga heavenly bodies, lahat ng makikita mo, gawa ng Diyos yun Ito sa lupa, ganun din. Sabi ni Pablo, actually, kinopya lang ito ni Pablo sa Matandang Tipan. Ang pinagkopyahan niyan, yung aklat ng awit. 102:25, kapatid na Daniel, basahin mo. Nang una ay inilagay mo ang patibayan ng lupa, at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Sila'y uuwi sa wala, ngunit ikaw ay mananatili. Oo, silang lahat ay maluluma na parang bihisan, parang isang kasuutan na iyong mga papalitan, at sila'y mga mapapalitan. Nakita nyo mga kapatid, ito pala nasa aklat na ng awit, at itong aklat ng awit, isinulat ito 1,000 taon bago panahon ni Pablo. The book of Psalms was written by David, Moses, and other psalmists 1473 BC. So ibig sabihin, nakasulat itong books of Psalms mahigit na pong 3,500 taon halos. 3,500 years mula nung isulat hanggang ngayon. Kulang na lang po ng kulang na konting taon, 3,500 years na nakasulat ito sa Biblia. Na ayon sa salmista, yung mga langit, yung ginawa ng Diyos doon, maluluma ang sabi. At mga papalitan, mauuwi sa wala yung iba. Ito nyo, sinasabi yan ni Pablo 2,000 years ago, inulit niyan sabihin yan sa Ebreo. Na ang sabi niya, ikaw Panginoon, nang pasimula, nilagay mo ang kinasasaligan ng lupa.
Ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Yung mga langit, yung mga nasa langit, kung ano-anong nandun. Sila'y mga papahamak. Datapwat ikaw, yung Panginoon na gumawa, ay mananatili. Silang lahat malulumang gaya ng isang kasuutan. Naluluma pala yung mga nasa langit. Tama yung teacher ko nung grade 2 ako. Sabi nung teacher ko, di ko nakalimutan. Even stars grow old. Kasi ganito po. Para maintindihan nyo lang kapirasong maliit na kwento ko. Magre-recess kami, sabi nung teacher ko. Ang ulam doon sa kantin, ang ulam ay isda, sinigang na isda. Hindi kakain, sabi nung teacher ko. I do not eat fish. Sabi nung principal, why? Ma'am, I do not eat fish. I just want meat. Ganun ba? You will grow old. Very easily, you will grow old if you are always eating meat. Sumagot yung teacher ko. Sabi niya, even stars grow old. Natandaan ko ngayon yun. Grade 2 lang ako noon eh. Aba nung mag-high school ako, pinag-aaralan namin yung mga itsura ng stars o yung kanilang kulay. Sabi nung teacher ko, pag ang star ay brilliant na puti, na bluish, ibig sabihin na-reach niya na yung kanyang brilliance. Matagal na yung star na yon. Meron namang star na nung araw kasi parang ganun hula-hula lang eh. Meron namang star, parang reddish na, parang yellowish, matanda na yung star na yon. Pero hindi pa alam ng tao noon na yung mga stars na yan sumasabog. Na yung palang mga yan, mga bituin na yan, tumatanda, pagtanda, maiiba ang kulay, magiging red giant. Pag naging red giant, nagiging neutron star, sasabog, magkakaroon ng tinatawag na black hole. Ayan. May life cycle pala ang star. At ang star pala, mga kapatid, ang mga bituin, sa kanyang life cycle, it takes 7 billion years para ang star ay sumabog. From 3 to 7 billion years, kumporme sa laki ng star. Mas malaki ang star, mas malaking malaki, ay mas may possibility sumabog yun. Yun ang nagki-create ng black holes. Alam na ngayon yan ng siyensya kasi nakita na nila, meron na silang telescope. Sa panahon ni Pablo, walang telescope. Walang nakakaalam na ang mga star sumasabog. Pero nandito na sa Biblia, 3,500 years ago. Sabi, yung mga langit, yung mga nandun, gawa ng kamay mo yan. Sila'y maluluma, parang bihisan. Mauuwi sila sa wala. At iyo silang papalitan. Kaya pala pag kami mga sumabog na mga galaxy, nagkaroon ng galaxy, nagkaroon ng collision of galaxy, nagbo-form ng panibagong galaxy. Nakita na ngayon yan ng mga siyentipiko ang ebidensya. Ang ebidensya na bilyon-bilyon taon nang umiiral ang universo, pero nakita lang ngayon sa ating panahon. Nakita lang ngayon, pero bilyon-bilyon taon na nakakaraan. Sino namang matino ang isip na tututol na bilyon-bilyon taon na? Para sumabog ang isang bituin, ang life cycle ng isang bituin from 3 to 7 billion years. Ayon sa siyensya, mas mabuti, basahin na natin. Mas matanda pa pala ngayon itong bagong isinusupply ng livescience.com. Basahin natin, kapatid na Daniel. How long do stars live? Stars live different lengths of time depending on how big they are. A star like our sun lives for about 10 billion years, while a star which weighs 20 times as much lives only 10 million years, about 1,000 as long. Ano?
Iba-iba pala ang... Pero billions of years nabubuhay ang isang star bago sumabog. Sumasabog pala. Nasa Biblia yan, 3,500 years ago. Paano kung hindi maniniwala ang Biblia ay talagang galing sa Diyos? Wala namang alam si Pablo nun tungkol sa telescope. Paano niya naisulat? Paano naisulat ng salmista, ni David, ni Moises, yung mga nasa aklat ng awit, 3,500 taon na ngayon ang nakakalipas na ang mga nasa langit pala naluluma, parambisan, na sila'y mauwi sa wala, sasabog, o kaya mapapalitan sila. Doon ko na-appreciate yung... Talagang marami akong iniisip. Hindi ko lang alam kung magkatugma po tayo ng frequency. Doon ko na-appreciate yung sinasabi na till the moon deserts the sky, till all the seas run dry, till then I'll worship you. Kaya ako na-appreciate yung mga kanta. Meron pa rin akong totoong sinasabi yung mga kanta ng mga nangangarap, ano? Kasi imposible na sa tao ito na mahalin mo yung mahal mo hanggang sa the tropic sun grows cold. Till this young world grows old. Very old na nga ngayon eh. Hindi na siya mag-grow old pa. Napaka-old na ng mundo. 4.5 billion years na ayon sa siyensya. Which I believe because the Bible speaks of it. Kaya yung mga Sabadista, magsisi na kayo. Tinuruan kayo ng malinong Amerikanong nagturo sa inyo na ang mundo 7,000 years old lang. Mali yan. Pagka ganyan, saan ang galing yung dinosaur? Ibang mga tao hindi nagsusuri. Magsusuri ka in reality at saka Biblia. Ang guide mo, Biblia. Sabi ng Biblia, yung palang mga nasa langit, maluluma. Mauwi sa wala. Aba, tama si Pablo, 2,000 years ago. Meron ng mga stars nung panahon na yon na nawala na. Kaya meron ng black hole. Na-discovery lang yan itong 1970s. Wala pa pong 50 taon na na-discovery na may mga black holes. Yan palang black holes na yan, bilyon taon nang nakalipas, dyan sa mga black holes na yan, may mga malalaking star o bituin na nung matanda na yung bituin, sumabog na, kaya nagkaroon na ng black hole. Pakinggan nyo kung ano kahulugan ng black hole. Mga kapatid, ayon sa siyensya, black holes. Basa, kapatid na Daniel. Ito po, black holes. Stellar black holes form when the center of a very massive star collapses in upon itself. This collapse also causes a supernova or an exploding star that blasts part of the star into space. A black hole is a region in space where the pulling force of gravity is so strong that light is not able to escape. The strong gravity occurs because matter has been pressed into a tiny space. This compression can take place at the end of the star's life. Some black holes are a result of dying stars. Imagine these black holes were scientifically explained and discovered only very recently nung nag-aaral ako ng hanggang high school. Walang black holes. Pero ang nakakapagtaka, nasa Biblia na pala yun, na yung palang mga nasa langit, lanuluma, nauuwi sa wala, kaya sa ibig sabihin sumasabog, natutunaw, nagki-create ng black holes. Black hole is a region in space where the pulling force of gravity is so strong that light is not able to escape. The strong gravity occurs because matter has been pressed into a tiny space. Tingnan nyo possible po ito nangyayari po ito sa atin Ang explanation nito, yung matters pinipress, sinisiksik, yung kanyang volume sinisiksik sa napakasiksik na siksik.
Kaya ang possibility pag nasiksik, sumasabog. Ano ibig kong sabihin? Mga kapatid, tandaan nyo, ang inihulog sa Hiroshima at Nagasaki ay atomic bomb. Ano po yung atomic bomb? Sinisiksik po yung atom. Siniksik ng masiksik para magkaroon kayo ng idea gaano ba kalakas yung atomic bomb. Hindi po yan yung bomb ngayon. Mas matindi yung bomb ngayon eh. No? Nuclear bomb. Nucleus na, hindi na yung atomic. Hindi na yung atom. Yung atomic pa lang, gusto ko pong, para doon sa mga normal na taong kagaya ko na hindi siyentipiko, tayo pong mga tao, halimbawa, kasinla ako, 5'8" ako eh. Medyo mataas-taas ako kaysa dito sa aking assistant sa studio. Itong assistant ko, wala pang 5 eh. Si Brad Alan. Ako 5'8". Pagka siniksik ako, yung atom sa katawan ko, pag siniksik, magiging kasinlaki lang po ng period. Sa paraan ng siyensya, nasisiksik nila yung atom. Inaalis nila yung mga spaces sa pagitan ng atom. Ang isang kasing laki kong tao, pag siniksik yung atom, magiging kasing laki lang ako ng period pag nagsusulat ka. E isipin mo, pag pinabayaan mo ngayon yung siniksik na sumabog, sasabog yun kasing laki ko. Period lang yun eh. Pero sasabog yun kasing laki ko, di ang lakas ng sabog. Aba, yun pong atomic bomb. Pagkarami-raming atom na siniksik doon, alam nyo kung gaano kalaki yun? Halos kasing laki ni Brad Josel. Kung period lang ang sasabog na siniksik ang atom, magiging kasing laki ko. Kung yung siniksik na mga atom, kasing laki ni Brad Josel, makikita mo ngayon gaano pagsabog na mangyayari. Yun po ang prinsipyo ng atomic bomb. Pero ngayon, mas maliit na po ang nasisiksik nila. Yung nuclear bomb. Kaya pagka sumabog ang nuclear bomb, napakalakas. Ganun po yung nangyayari sa mga stars na pagka sila ay siksik na because of the pressure, nagkakaroon po ng tinatawag na supernova at nagkakaroon ng tinatawag na nagiging dwarf. Merong ganon. Merong mga, hindi ko po alam na buo yun eh. Pero yung mga stars na yan, sumasabog yan. Pag sumabog yan, ayun, mawawala. Sasabog eh. Pero merong magpuproduce ng ibang heavenly body. Yun yung sinasabi sa Ebreo 1:10 hanggang 12 na yung mga nasa langit, yung langit gawa ng iyong kamay, maluluma sila parang bihisan, no? Mauuwi sila sa wala at iyo silang papalitan. Kaya nga mayroong mga bagong born, mga stars are born eh. Yung sinasabi nila sa pelikula, scientific pala yun eh. Nung lumitaw si Miss Nora Aunor, sabi nila, a star is born. Totoo pala yun. Meron palang ipinapanganak na star. Pag may sumabog na, halimbawa, mga kolisyon ng stars, may magiging bagong star o bagong bituin. Ginagamit pala yun ginagamit yan sa pelikula, Brad Daniel, di ba? Yung salita, stars are born. A star is born. In the person of a singer, a star is born. Di ba ganun yun, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, pagka po, lalo na yung mga nagdi-discover ng mga stars o ng mga artista, yun po, ginagamit po nila yun pagka nakapili sila. O, ginagamit din po sa mga contest. Meron pa nga pong mga natatandaan akong parang show sa television na ganun po, A Star is Born. A Star is Born. Opo. Para yung Wish bus, ano, Brad Daniel? Marami nang naiborn na star sa Wish, ano? Sa awa po ng Diyos, opo, marami na pong mga sumikat. Yung palang salitang star is born, totoo pala yun by natural processes.
yung matatandang star, yung mga nagko-collide na galaxy, nagpo-produce ng panibagong star. Kaya ang matasabi natin, talagang totoo, bilyon-bilyon taon na ang universo. Kasi hindi naman mangyayari yung ang isang star ay mamatay ng 3 days lang o 5 days lang o 7 days lang, kagaya ng paniwala ng mga Sabadista. 6,000 taon lang daw ang universo. Mag-isip-isip naman kayo, pakinggan nyo ang sabi ng Seventh-day Adventist sa kanilang libro, page 76 to 77. Here is a vast span of time, according to scripture chronology, about 6,000 years since creation, and people still have not been returned to the Garden of Eden. Tingnan niyo ang ignorance of these Americans who penetrated the world with their stupid teachings that the world, for them, vast span of time according to scriptures, according to them. But it's not really according to scriptures. Scripture chronology about 6,000 years since creation, it's not true. That creation took place 6,000 years. The very evidence that we have proves that creation did not happen 6,000 years only. Billions of years have passed since creation. Billions of years have passed since creation. Present evidences in science, in the discoveries of science, studying the entire universe proves to us that the universe that was made by God, including our earth, existed billions of years ago. It is one of the part of the Holy Scriptures revealing to us this thing which the Seventh-day Adventist Church did not notice. Like what the Apostle Paul have said, citing a verse in the book of Psalms 3,500 years ago, written in the Bible, "Thou, O Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hands. They shall perish." That word, they shall perish. Are we waiting for them to perish so that we will know that this word is authentic? No. We do not wait anymore for them to perish, because in fact, some of them have perished. Some stars have perished. They have met the limit of their existence. That's why there are now black holes in space, proving that there in that space, which is a black hole, once, billions of years ago, a star was there. A massive star, but it exploded, as the Bible tells us. They shall perish, but the Lord shall remain. They shall all wax old as doth a garment, and as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed. But thou art the same, and thy years shall not fail. Pinakikita ko lang sa inyo, napakarami na palang panahon na lumipas sa mundo. Ang pruweba niyan, may mga stars dyan sa heaven na wala na. Extinct na. May mga star patay na. Kaya ang iniwan nila yung sa tanda, na ang tanda na yon yung black hole. Ayan o, eto, pakita mo. Ayan o. Yung space na yan, dati merong isang napakalaking star dyan. Pero ngayon parang isang space na napaka-powerful dahil dun sa compression na nangyari, dun sa magnetism na nag-occur, yung space na yan, napaka-powerful. Ano man ang mapunta yan, hihigupin niya eh. Pati ang light, hindi makaka-escape yan eh. Pati yung ilaw, yung liwanag, nahihigop niyan. Kaya nananatili siyang black hole. Marami na po niyan sa space. Nakita na yan ng mga siyentipiko. Sa magitan ng makabagong mga teleskopyo. Yan pong mga black holes, ang pruweba na bilyon-bilyong taon na ang mundo.
And the Seventh-day Adventist Church, up to now, with the advent of modern understanding of science, they still remain to that primitive and unbiblical interpretation that the world is only 6,000 years old, that the creation is only 6,000 years. That is a shame for the scientists of the Seventh-day Adventist Church. And maybe scientists that understands will not remain a member of the Seventh-day Adventist Church. Kasi sabi nila, ang creation daw, ang paglalang, 6,000 taon lang. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Napakatagal na po ng universo, napakatagal na rin ng mundo. Oh. Napakatagal na. At napakarami ng panahong lumipas. Kaya pag sinabi ng Biblia na nung bumaba magkatawan taong Panginoon Kristo, mga huling araw na, parang wala ka ng taon na bibilangin mga huling araw na lang Sa panahunan ng Biblia, kung ikukumpara mo sa bilyon-bilyong taon, ang ating panahon sa panag-uumpisa kay Kristo, mga huling araw. Ano ba ang mga palatandaan ng panahon ng huling araw? Ayon sa Biblia, basahin natin ang 2 Timoteo 3:1. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang pasalamat, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Ayan. Kung mag-uisip ko tayo mga kapatid, araw na lang ang binibilang mula nung panahon ni Kristo considering na billions of years ang nakaraan, tama pala ang Biblia. Tanong mo sa akin kung bakit, kapatid na Diyos. Bakit po, Bradeli? Sabi ni Santiago, malapit na raw dumating ang Panginoon. Ito ngayon ang hindi naintindihan ng mga engot. 2,000 taon na kasi nasabi yan. Na darating, kapatid hanggang ngayon, hindi pa dumarating. Yan. Bakit? Tama naman si Santiago nang sabihin niyang malapit na ang Panginoon dumating. Bakit? 2,000 taon niya sinabi yan malapit na nga kung i-consider mo yung billions. Pero kung maniniwala ka sa Sabadista, lalabas, mali si Santiago. Paano naging malapit 2,000 taon na hindi pa lumadating? Nagets mo yung logic, Brad Daniel? Opo, kapatid na Eli, kasi kung ang sasabihin nila, ikukumpara doon sa kanilang paniniwala, hindi pa nga malapit, ba't hindi pa dumadating? Dahil yung kanila pong paniniwala, 6,000 taon pa lamang po ang mundo, kapatid na Eli. Kaya kung doon ka magbabatay, 6,000 taon pa lang, hindi sasabihin ni Santiago na malapit nang dumating ang Panginoon 2,000 years ago. Di ba? Sinabi rin niya ni Pedro. Basahin natin kay Pedro. 2,000 years ago, sinabi niya, malapit na ang wakas. Basahin natin ang 4:7 ng unang Pedro.
Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Malapit na. 2,000 years ago, malapit na. Bakit sila nagsasalita ng ganito? 2,000 years ago na yan. Hanggang ngayon, hindi pa nga nagwawakas Kasi kung ang kukunin mong time element, yung timetable ng Biblia. Kasi yung bilyon-bilyong nakaraan, pagka 1,000 na lang, malapit na. Tama ba yun, Brad Josel? Opo, sakto po yun, Brother Eli. In reference dun sa billions of years na nagdaan na, ito pong 1,000 taon, 2,000 taon, katitingnan lang po ito, malapit na po talaga. Kapiranggot na lang po yun kumpara doon sa nagdaan po Ganun po pala ito. Kaya kung hindi mo maintindihan yan, yung mga panahon na yan, lalabas, pupunta ka kagaya ng mga 80 years, 2,000 years ago, sabi, malapit na. Tapos, nung mga panahon ng mga protestante, 500 years ago, malapit na. Panahon ng mga fundamentalist sa Amerika, malapit na. My heart have seen the glory of the coming of the Lord. La ra 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 ra. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. The truth is marching on. Ayan. Isinali naman yan ng mga protestante sa Pilipino. Na darating na ang Panginoon. Darating ang araw na hindi mo maiiwasan. Adakong silanganan ay lilitaw. Gaano kalayo yan? Kailan darating? Meron mga kanta naman, malapit na darating na, darating. Hanggang ngayon, hindi pa dumarating. Sabi ng mga atheists, ayoko maniwala dyan sa Biblia. Matagal na sinasabing darating, ba't hanggang ngayon, hindi pa dumarating? Yan, nahula sa Biblia yan. Merong mga manunuya na hindi na maniniwala sa Diyos at sa Biblia kasi hindi nila nauunawa ang panahon. Sabi niyo, malapit na. Ba't hanggang ngayon wala pa? Stress ng ikalawang Pedro. Na maalaman muna ito na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya na magsisilakad ayon sa kani-kanilang masasamang pita at magsisipagsabi, saan naroon ang pangako ng kaniyang pagparito? Sapagkat buhat ng araw na mga tulog ang mga magulang ay nangananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimulan ang paglalang. Ayan, yan mga manunuya. Sabi ni San Pedro, mga manunuya, tutuyain pa ang Diyos. Asan ang pangako ng pagparito? Mula pa ng mga magulang, sinasabi paparito. Hanggang ngayon, wala pa. Yun ang sabi ngayon ng mga ateista. Wala naman darating kaya ikaw walang Diyos. Sabing ganon. Kung naiintindihan lang ng mga preachers ngayon at mga ngaral ngayon, yung nasa Biblia na ang nakaraang panahon ay billions of years na, maniniwala kang buong buo na araw na lang ang nalalabi sa mundo. Kung timetable ng Biblia ang pag-uusapan natin, there are only few days left. Few days left na lang bago dumating ang wakas. Kaya tama si Pedro, tama si Santiago, tama ang mga apostol nang sabihin nila, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kasi sa panahon na ng Biblia, bilyon-bilyon na ang nakalipas pagka 1,000 of years na lang, mas malapit na yung kesa sa milyon. Lalo namang napakalayo ng bilyon. Bilyon na nga ang reality, bilyon taon na ang mundo bilyon taon na ang universo Kaya kung natitira na lang mga 1,000 years na lang, malapit na. Araw na lang, kumbaga sa panahunan ng tao, araw na lang ang binibilang. Kaya ang tawag mula nung magkatawang tao si Kristo,
mula nung bumaba si Kristo sa lupa, nagturo 2,000 years ago, bumibilang na lang tayo ng mga huling araw. Wala nang isang linggo. Mga huling araw na sa panahunan ng Biblia. At ang palatandaang nasa panahon na tayo ng mga huling araw. Wala na tayo sa panahon ng patriarka, wala na tayo sa panahon ng mga magulang, wala na tayo sa panahon ng Israelita, wala na tayo sa panahon ng unang panahon ng mga hintil. Nasa mga huling araw na tayo ng mga hintil. Kasi nung pagkatapos ng panahong Israelita, dumating yung panahon ng mga hintil eh. Nandoon yun sa Roma. Pagkatapos ng panahon ng Israelita, dumating ang panahon ng mga hintil. Tapos sa panahon ni Timoteo, sabi ni Pablo, mga huling araw na lang tayo. Nalalaman mo ito sa mga huling araw mula kay Timoteo, darating ang panahong mapanganib. Mapanganib na talaga. Perilous times. Perilous time ngayon eh. Paano mo alam na nasa mga huling araw na tayo? Kasi nandito na ngayon yung lahat ng mga palatandaan ng mga huling araw. Ang tao magiging maibigin sa sarili. Tingnan mo yung mayayaman, mga bilyonaryo. Ang plano nila, i-depopulate ang mundo. Kaya sila, nag-a-advise ng abortion. Pati ang medical science na nadiktahan na ng mga bilyonaryo na mag-abort. Kasi parami ng parami ang tao sa mundo. Ang tao magiging maibigin sa sarili. Mayayabang, mapagmalaki. How do we know that we are in the last days of the history of the planet Earth? Ano yung last days? Kasi sa Biblia, meron pa 1,000 taon eh. Pagbabalik ni Kristo, may 1,000 taon pa. Tama pa rin. Kasi yung 1,000 taon, para sa Diyos, isang araw lang yun, pwede eh. No? Katumbas lang ng isang araw sa Diyos yung 1,000 taon eh. Kaya mga huling araw na lang talaga ang natitira.